Jessica's POV. Natawa si Adam dahil sa sinabi niya bago inihilig ang mukha nito sa balikat niya. Hindi ako masyado nakatulog kagabi. Bigla kasing sumikip ang kama ko dahil sa mga unang nilagay mo eh. Anong connect? Nagtatakang talong niya sabay lunok dahil tila may bumara sa lalamunan niya nang umilig si Adam sa balikat niya. Makikitulog sana ako kahit 2 hours lamang. Anito. Hinawakan niya ang mukha nito at bahagyang tinulak papalayo. Umuwi ka na. Doon ka sa inyo matulog. Mas komportable ka doon, malamig pa. Iningusan lamang siya ni Adam bago muling humilig sa kamay. Pag hindi ka pa umuwi, hahagkan kita. Nagtitimpi lang ako pero gusto na kitang i-kiss kanina pa. Paranakot niya rito at baka lang kasi tumalab. Pero lalo pang siniksik ni Adam ang mukha nito sa kanya. Aba, at gusto yata talagang mahagkan. Muli niyang nilayo ang mukha nito at saka humarap dito. Hahagkan talaga, and he did. Hinagkan siya ni Adam nang di niya inaasahan. Unexpected, yun ang nararamdaman niya nang dumampi ang labi ni Adam sa labi niya. Napakainit ng labi nito at ang bango pa ng hininga. Gulat na gulat tuloy siya. Di niya alam kung tutugon ba siya o hindi. Pero bakit ba siya nito hinagkan? Napapikit ng mga mata si Adam habang unti-unti lumalalim ang paghagkan nito sa kanya. Ang kamay nito'y kanina'y prenteng nakasandig lamang sa sofa, ngayon nakahawak na sa batok niya. Tinukod niya ang kamay niya sa dibdib ni Adam, ngunit gano'n na lamang ang pag-awang ng labi ng madama niya ang napakabilis na pintig ng puso nito. Nang dahil sa pagkamangha niya at pag-awang ng labi, nagkaroon ng pagkakataon si Adam na palalimin ang kanyang ginagawa. Doon pa lamang siya napaatras, kinabahan. Napatigil naman si Adam at dumilat. Nanlalaki ang mata nito na napatigil na lang sa paghagkan sa kanya. Kapwa sila humihingal na dalawa nang tuluyan na siya nitong bitawan. Nagtatanong ang mga matang nakatitig lamang siya dito. Adam? Namilog naman ang magandang uri ng aso nitong mga mata nang mapatingin sa kanya. Parang kahit ito ay naguguluhan sa kung ano man ang nangyayari sa kanila. Bigla itong napatayo at umatras. Sorry. Mahina, ngunit maligasgas itong sabi. Parang sising-sisi ito na hagkan siya. Yun din ang sinabi nito sa kanya nung hinagkan siya nito sa Club V. Sorry, para saan? Dahil ba sa ginawa nito? O dahil nagsisisi ito na mahagkan ang isang katulad niya? Napayoko ito nang hindi makatingin ng tuwid sa kanya, habang siya na may namamanghang nakatitig din kay Adam. Pulang-pula ang mukha nito. Umigting ang panga na para bang nagpipigil ng galit o kung ano man. Saka binulsa magkabilang kamay sa suot nitong cargo shorts. Nakatingala lang siya habang pinanonood ang pabago-bago na emosyon sa mukha nito. Ngayon niya lang to nakita ng ganito na para bang nawawala sa sarili at hindi alam kung ano pa ang sunod na gagawin. Napahilot na lang to ng sentido at saka sinuklay ng kamay ang madulas itong buhok. Hindi pa rin to makatingin sa kanya at parang naiilang. Pero ano pa nga bang magagawa nila? Tapos na, nangyari na. Naghagka na sila at banhid siya kung di niya aaminin na nagustuhan niya rin naman. Hanggang narinig niya na lamang ang pagbuntong hininga nito. I must go now? Napatayo na rin siya kahit na nga ba nanginginig ang tuhod niya. Adam, ano? Dito ka na lang, huwag ka nang lumabas? Ako na magsasara ng gate ninyo. Umatras to ng bahagya na parang napapasang mapalapit sa kanya. Huwag ka nga alis ng bahay. Huwag din magpapatuloy ng ibang tao. Maliban kung dumating na ang mama mo. Napatango na lang siya sa mga sinabi nito dahil di niya mahanap ang sarili niyang boses upang magsalita. Wala rin siyang maisip sabihin dito dahil hanggang sa mga oras na yon, narilito pa rin siya, naguguluhan. Hanggang umalis na nga si Adam, nakatulala pa rin siya. Tsaka lang yata bumalik ang nawiwindang niyang sistema nang marinig niyang mahinang pagsara nito ng pinto. Napahawak siya sa kanyang labi habang nalilito sa kung ano ba ang nararamdaman niya. Pangalawang beses, usal pa niya. Pangalawang beses niya na akong hinagkan? Napakurap-kurap siya at hindi rin makapaniwala. Sino naman kasi ang hindi mawiwindang? Siya si Jessica Silverio, isang ordinaryo at dancer lang naman sa club. Hahagkan na isang Adam Gafford? Just wow, Gafford yun eh. Ang isa sa pinakamayamang angka na hindi lang sa Pilipinas kilala, kundi maging sa labas ng bansa. Ilang minuto pa siyang tulala lang sa sala hanggang sa nagkaroon na ng lakas ang tuhod niya upang tumuloy sa kanyang silid. Do'y naligo na siya, nagbihis at nahiga sa kama.
Nakatulugan niya na lamang din ang pag-iisip ng kung ano-ano tungkol kay Adam nang dahil sa kapestihan niya. Mukhang may magandang buhay pa yata ang masisira sa kabilang banda. Madilim na magising si Jessica. Kaagad siyang bumangon at tiningnan ang cellphone niya. 6:00 pasado na ng gabi. Medyo malilate na siya sa pagpasok sa Club V. Nagmamadali siyang maligo at nagbihis ng simpleng red bodycon dress na may 1 pulgadang slit sa gilid. Di rin siya nagdagay ng makeup, tamang pulbo at lipstick na lang, saka siya umalis ng kanyang silid. Diretso siya sa kusina upang tingnan kung may pagkain ba o wala. Pero nang mapansin na nagkalat na damit sa lapag, nawala sa isip niya ang gutom. Sinundan niya ang nagkalat na damit sa hapag, may sinturon, t-shirt, pantalon, dress at undies na basa na lang inihagis o ibinagsak sa lapag. Nawala ang ibang gamit sa nakasarang pinto ng kwarto ng mama niya. Natigilan siya. Napatingin siya sa naroroon at nakatakip ang bibig na marinig ang mahinang boses. Tila nahihirapan ngunit alam niyang hindi. Bilisan mo! Tinakpan niya ang magkabila niyang tenga at saka nagtatagis ang bagang na umalis sa harap na nakasaradong silid. Her mother did it again. And of course, kanino pa nga ba? E di sa manloloko niyang ama? Kaya siguro sang katutak na naman ang text sa kanya ng legal na asawa ng papa niya. Kasi nagkikita na naman ang mama niya at ang papa niya. Di na talaga magbabago pa ang mama niya. Napakasira pa rin talaga eh. Nagpapagamit na naman sa papa niya. Umalis siya sa bahay nila na masama ang loob at tila lutang. Nakalimutan niya nga rin magbayad ng pamasahe sa sila sa kanyang jeep. Pagkarating niya sa Club V, tuloy-tuloy siyang naglakad papunta sa silid na nakalaan sa kanila ni Ira. Pinanginigan siya ng tuhod dahil nadaanan niya ang hallway kung saan muntik na siyang mapagsamantalahan. Pagkatuloy niya ng silid, naroon si Denise na masaya nakikipag-usap sa 2 pang dancer na nag-aayos. Wala itong kaalam-alam na kung di dahil sa pagrelilyebo dito nitong mga nakaraan, gabi ay muntik na siyang mapahamak. Nang mapatingin si Denise sa kanya at ngitian siya nito ng pagkatamis-tamis na ginantihan niya naman ng simpleng ngiti lang, ay muntik na siyang mapahamak. Kinuha niya ang pulang niyang blazer at short na uniform nila. Nagsuklay siya ng buhok at tinipit niya ng ayos at naglagay ng konting kolorete sa kanyang noo. Nagpahid lamang din siya ng lip tint sa magkabila niyang pisngi at niretouch ang pulang-pula niyang lipstick. Nang sa tingin niya ay okay na siya at muli na siyang lumabas ng silid, oras na para kumita. Nakita niya na si Ira na sumasayaw na sa maharot na tunog ng musika sa entablado. Maraming tao ngayon dahil sa Friday, kaya tinibot niya ang kanyang paningin sa mga customers. Umaasa siya na makikita niya ang taong gusto niyang makita. Ngunit wala. Bahaw na ang ngiti niya kahit nabuo sa kanyang labi. Sino nga ba siya para dalaw-dalawin dito sa club? Hindi naman siya importante. Hindi nga siya nababagay para dito. Para kay Adam? Hindi siya umakyat sa stage upang sumayaw dahil bigla na siyang nawalan ng gana. Kaya naman nilapitan niya na lang sa Daisy at ang isa pang dancer na ngayon ay may hawak na tray. Ito yata ang nakatoka ngayong gabi upang maging serbidora. Daisy. Natigilan siya sa babae. Saka kinuha na ang tray na hawak pa nito. Tutulungan na kitang mag-serve ng drinks. Tinanguan naman siya nito at saka siyang umiti. Salamat, Jessica. Kanina pa nga ako naghahanap na makakatulong. Ang dami kasing customers ngayon eh. Anito at nagpaalam. Nakukuha ulit ng alak na isa-serve. Naglibot naman siya habang sa nag-alok na sa mga customers. Ang iba ay natutuwa sa kanya kaya naman nilapitan niya mga customers ng tip. Kahit papaano nabawasan ng numbay sa buhay na nadarama niya. Nang maubos ang alak sa tray na hawak niya, agad na siyang pumunta sa bar area. Ngunit natigilan siya ng pigilin ang kanyang paghinga nang biglang may humigit sa bewang niya at hilahin siya pasandal sa hamba ng pader. Hi, are you free tonight? Nakangiti at maaliwalas itong tanong sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking inaasam niyang makita kanina ay narito na nga. Nakangiti habang naghihintay ng sagot niya. Adam? Napahawak pa siya sa tapat ng kanyang puso na mas lumawak pa ang pangiti nito. So, are you free? Muli nitong tanong. Kusa pa ngang sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang labi. Basta para sa'yo, lagi akong free.
Sa kabilang banda. Anong oras umuwi ang mama mo? Tanong sa kanya ni Adam. Nasa tapat lamang sila ng Club V sa maliit na gotohan at kumakain. Nangayain siya ni Adam kanina sa tapat ng Club V. Kagad pumasok sa isipan niya. Lagi rin kasi sila ni Ira sa gotohan dati, lalo na pagkatapos ng kanilang duty. Hindi ko alam. Bale walang sagot niya. Naalala niya na naman ang mama niya at ang narinig niya bago siya pumasok. Parang ang narinig niya rin ang impet na pagsigaw ng mama niya hanggang ngayon. Naiwan tuloy siya na walang gana. Don't you want a lugaw? Muli nitong tanong na ikinataas pa ng kilay niya. Alam niyang hindi biro ang tanong niya na yon ni Adam, pero hindi niya maiwasan na mapangiwi. Parang lutang na lang kasing pakinggan mula dito ang Kanye words. Ganun pa man, cute pa rin to. Kung sa iba niya siguro nakaringgan yun, baka nasapok niya na maaga-aga. Mainit pa eh. Sagot niya na lang para hindi naman nakakahiya dito. Sige lang, kumain ka lang, wag kang mahiya. Ikaw naman magbabayad niyan eh. Giit niya pa. Sumunod ito at sinunod-sunod ang pagkain. First time yatang kumain ng lugaw ang bugok. Hindi niya tuloy maiwasan mapaisip kung bakit siya nito niyayang lumabas at kumain. Kung bakit lagi sa Club V ang lalaki, kahit halata naman na siya ang pinupuntahan nito. Hindi kaya, Adam, type mo ba ako? Baliwalang tanong niya. Kanda sa mid naman si Adam at pinamulahan ang mukha habang walang patid sa pag-ubo. Inabutan niya to ng isang basong tubig na kagad nitong kinuha at ininom. Nang sa tingin niya medyo maayos na ang paghinga ni Adam at mukhang nahimasmasanay muli siya nagsalita. Kasi kung di mo naman pala ako type, nginisihan niya ito. Ano pang silbi mo? Umawang ang bibig ni Adam at namamanghang napatingin sa kanya. Tumikim siya, tinamig ang sarili. Nakaramdam ng konting hiya dahil sa kanyang sinabi. Charot lang. Bawi niya sabay ngiti. Ganyan ka ba talaga? Tanong nito sa kanya habang titig na titig at napapailing. Gusto ko lang gawing klarong lahat. Yumuko siya at tinikman ang lugaw na nasa harap niya bago nagpatuloy. Ayoko nang magulo. Naging komplikado. Muli siyang tumingin dito at gumisi. Laro ng malabong usapan. Well, umilak ang mga mata ni Adam at hindi masalubong ang mga titig niya. I like. Tsaka mo na ituloy kapag sigurado ka na at kaya mo ng panindigan ang lalabas dyan sa bibig mo. Nginitian niya ito. Sa ngayon, tamang harutan lang muna ang mai-offer ko sa'yo. Hindi naman siya seryoso sa mga pinagsasabi niya kay Adam. Sinubukan niya lang to at gusto niya sanang asarin. Pero hindi rin niya maiwasang isipin na paano nga kaya kung magkagusto si Adam sa kanya. Seseryosohin kaya siya nito? Gagawing pang matagalan? Magiging proud ba ito sa kanya? Kaya ba nitong lunukin na masasakit at masamang salita na nakadikit na sa kanya? O baka naman tulad ng ama niya, lolokohin lamang siya nito. Sasaktan, pagsasawaan, pagkatapos ay iiwan. Napangisi na lang siya sa nayon ng narating ng pag-iilusyon niya. Hindi naman nakapatol-patol pa kaya't paano niya gugustuhin si Adam? Una, mayaman to. Samantalang siya ay dukha. Gas-gas bang maituturing pero sabi na matatanda. Langit si uncle tapos lupa naman si ante. Galing din si Adam sa maganda, respetado at tinitingalang pamilya. Samantalang siya ayon, produkto ng harot at pangloloko. Bukod sa ganda na meron siya, baho ng pamilya niya alam niya ng iba nang patungkol sa kanya. Jessica, napakurap-kurap siya at bumaling kay Adam. Sa lalim ng iniisip niya ay sandaling nawala ng atensyon niya rito. Ha? Maang na tanong niya. Napangiti naman si Adam sa kanya. Na magdrama on gayong napakaaliwalas sa mukha nito habang may magandang ngiti sa labi. Ilang minuto pa silang nagkwentuhan sa gotohan hanggang sa mapansin nila ang kotseng pumarada sa kilid ng Club V. Hindi lang isa ang huminto dahil may mga kasunod pa iyon. Pare-parehong kulay itim at mga tinted na salamin. Basta, Friday talaga dinadayong Club V. Ani niya habang nakatingin pa rin sa mga sasakyan na nakaparada sa gilid. Tahimik lang naman si Adam habang seryoso na nakatingin sa mga sasakyan. Maya-maya pa ay isa-isa nang lumabas ang mga sakay noon na mukhang may sinasabi. Every Friday lang ba may customer sa tulad nila na pumupunta sa Club V? Kuryosong tanong sa kanya ni Adam na kinalingon niya rito. Hindi naman, pero kadalasan tuwing Friday at Sunday, nagagawi sa mga bigating customers sa Club V. Paglalahad niya pa rito.
Hindi naman, pero kadalasan tuwing Friday at Sunday, nagagawi yung mga bigating customers sa Club V. Paglalahad niya rito. At dahil mukhang interesado si Adam na makinig ng chismis, nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Sa VIP area ang diretsyo ng mga yan, tapos ang iba sa darkroom na. Hihingi lang sila ng 3 hanggang 5 babae na magpapainit ng gabi nila tapos hindi na sila lumalabas pa ng silid. Muntik na rin niya ako napasama sa darkroom dati noong nag-request sila ng babae. Mabuti na lang nakita kita. Kumunot ang noon nito at saka pinakatitigan siya sa mata. Then do me a favor. Nagtataka man, napatango siya. Whatever happens, and even if they pay you a big amount of money, huwag kang sasama sa kanila. Huwag kang papayag na bayaran ka ng mga customers. Is that okay? Am I clear? Sir, yes sir. Natatawang sagot niya. Seryoso kasi si Adam na para bang anumang oras ay sasabak na sa gera. I am serious, Jessica. I don't want those. At seryoso din ako. Inawakan siya sa magkabilang pisngi ni Adam bago piniga ang ilong nito. Dancer ako, oo. Pero hindi naman ako nagpapabayad ng kung kani-kanino lang. Isa pa may regular customer na ako. Hindi nga lang binabayaran ng isang gabi ko. What the? Who is that? Galit nitong tanong na kinatawa niya na malakas. Alam mo ikaw? Gwapo ka nga pero boplax ka rin pala. Ikaw yung customer tinutukoy ko. Tudyo niya rito. Simula kasi na maka-table kita, ikaw na lang na ikaw ang sinasamahan ko. Nalulugi na nga ako sa iyo eh. Ubos na ang karisma ko, hindi man lang ako maka1,000 sa iyo. Akmang sasagot pa sana si Adam nang maagaw ang atensyon nila ng 3 maskuladong lalaki na lumabas mula Club V. Naka-all black ang 3. Nakasuot din ng itim na salamin kahit na 10 oras na ng gabi. Mukha silang mga sanggano na may sinasabi sa buhay. Pero mas lalo pa nakagaw ng pansin nila ay ang 3 babaeng buhat-buhat na mga ito. Kung susuriing maigi, pawang mga lasing ang mga babae o di kaya ay tulog. Sinakay nila ang 3 babae sa tagi-isang sasakyan bago muling lumabas ang 3 lalaki at nag-abot ng bayad sa isa pang lalaki na mukhang bouncer sa VIP area. Napansin niya rin isa sa Daisy sa 3 babae na isinakay sa sasakyan. Clear the area. Yun lamang ang malinaw na salitang narinig niya mula sa isang lalaki bago sumakay ang mga to sa kotse at umalis na ng Club V. Namapansin naman sila ng bouncer ay tumingin to sa gawin nila ni Adam. Parang sinusuri nitong itsura nila bago tumalikod upang muling tumuloy sa Club V. Mahigpit na hinawakan ni Adam ang kamay niya at saka hinilat saka napatayo. Let's go. It is not safe here. Anito na kinakunot ng noon niya. Ha? Maang na tanong niya. Saan tayo pupunta? Nginitian siya ni Adam pero halata naman sa ngiti nito na napipilitan itong ngumiti. Dahil hindi naman yon umaabot sa mga mata nito. Isa pa ay mahigpit ang hawak ito sa pulsuhan niya na para bang anumang oras ay kakalad ka rin siya. Saan nga tayo pupunta? Itatanan na kita. Itatanan mo ko? Gulat na gulat niyang tanong. Bakit? May pera ka ba? Kaya mo ba akong buhayin? Matatakaw ako. Magastos at saka nagulat siya nang bigla siyang hagkan ni Adam. Ang ingay mo. Alito at saka siya hinila ng gotohan. Tulala naman siya taig pang nakalaklak na isang case ng Red Horse dahil sa nangyari. Hindi siya makapaniwala at hindi niya rin yata kayang tanggapin pa ng kaluluwa niya ang katotohanang ninakawan siya ni Adam ng hagkan upang patahimikin siya. Na makarating sila sa pinaka-parking area, tsaka lamang siya nahimasmasan. Napaawang ang bibig niya at namamanghang napatingin kay Adam at saka sa kulay itim na sasakyang nasa harapan niya. OMG! It is a black Tesla. Saan mo naman nahanap ito? Kuryosong tanong niya pa kay Adam. Advance gift sa akin ni Dad. Bali walang sagot niya. So, paano? Tara na? Teka, marunong ka ba mag-drive? I got my license when I was 18 years old. Puto nito sa kanya. Bakit? Ilang taon ka na ba ngayon? Nagtataka pa rin tanong niya at saka tumuloy na sasakyan ng pagbuksan na siya ni Adam ng pinto. Umiikot pa ito sa kabilang side. Tsaka tumabi sa kanya. Ito na rin ang nagkabit sa kanya na seatbelt bago pa siya tiningnan at sinagot. 20. Napangisi naman siya sa kalokohan na pumasok na naman sa isipan niya. Hindi na pala masama. 2 taon lang pagitan. Sige na,
pwede mo na ako itanan? Aniya at saka ito kinindatan. Napapailing ng ngitian na lamang siya ni Adam. Panatag na rin to sa kanya kahit saan siya nito dalhin ay okay lang. Alam niyang dito gagawa ng kung anumang kabalastugan at di nito hahayaan na mapahamak siya. Ang problema niya na lamang ay ang itsura niya. Nakasuot pa rin kasi siya ng blazer na pula at ang terno nitong undershort na kulay pula rin. Nangayain kasi siya ni Adam na kumain ng gotohan, hindi na siya nakapagpalit pa ng damit. Adam, kung may balak kang ipakilala ko sa parents mo, nakangwing tumingin siya sa lalaki. Pwede bang wag muna ngayon? Tignan mo naman ang itsura ko. Baka mabudget ako sa future biyanan ko nito. Mahabang lahad pa niya. Joke lang ho yung itatanan kita. Sagot naman ito sa kanya habang tutok na tutok ang paningin sa kalsada. Ang totoo niyan, isasama lamang kita sa kondo ko. Pakiramdam ko kasi ay hindi safe sa club ngayon. Well, mali ang pakiramdam mo. Kampanteng sumandal siya sa sandalan ng upuan, tsaka nagpatuloy. 2 buwan na ako nagtatrabaho sa Club V, pero hanggang ngayon okay pa rin naman talaga ako. Bukod sa insidente noong nakarang gabi, wala pa namang ibang nangyayari sa akin doon simula na magtrabaho ko ron. Isa pa, mahigpit ang seguridad ng Club V. Mahabang paliwanag niya kay Adam na tamang nakikinig lamang din naman. Ayaw mo bang mag-aral ulit? Muli nitong tanong. Napabuntong hininga siya. Siyempre gusto, kaya lang walang datong si Mudra. Paminsan-minsan na lang din ang dating ng ayuda na galing kay Papa. Inaharang kasi ni Tita Rosa ang sustento ni Papa sa amin ni Mama. Ayaw niya nga sanang ikwento ang tungkol sa pamilya niya. Pero hindi niya naman kayang ipagdamot kay Adam ang chismis na yon. Mabait naman kasi siya sa lalaki at ang isa pa kailanman hindi siya hinusgahan nito. Ang mama mo, wala ba siyang trabaho? Tunay ngang mas usisero ang mga lalaki kaysa kanilang mga babae. Si mama ko, 1,100 na ang sira. Umaasa na lang siya sa sustento ni Papa. G nga sa kanya si Tita Rose, sige pa rin ang sige. Nakikipagkita pa rin kay Papa, kahit nang gusto lang naman talaga ni Papa yung makascore sa kanya. Maganda naman sana ang buhay niya ni Mama, kaya lang mas pinili niyang maging kabit. Patituloy ako, damay. Ayaw sa akin ng mga kamag-anak niya, salot daw ako. Mahabang lahad niya na para bang baliwala lamang. Pero ang totoo may konting kirot sa puso niya. Sino ba naman ang hindi masasaktan ng slide? Isa na lang kapatid ng mama niya, ayaw pa sa kanya. Kesyo, bunga daw siya ng kataksilan. Bunga na ipinagbabawal na pag-ibig. Kasalanan niya pa ba yun? Mama at papa niya naman ang nagsalo kaya't nabuo siya. Ganon pa man hangad niya rin kung ano man makabubuti para sa mga ito. Hindi siya nagtanim ng galit o sama ng loob sa mga magulang at kamag-anak ng mama niya. Okay lang sa kanya. Okay lang ang lahat. Hindi kasalot, ani Adam, sa mababang tono. Humarap naman siya rito upang titigan ito habang abala naman sa pagmamaneho. Hindi lang siguro sila open-minded na tao. Mas pinahahalagahan nila ang kanilang prinsipyo. But still you don't deserve to be called that way. Jessica, you're special. Special child. Aniya na nakangisi. Kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam niya. Napangiti si Adam bago bumaling sa kanya. A very beautiful, special child. Anito nang ngiti tuluyan ng nauwi sa malakas na tawa. Napuno ng kulitan at tawanan sa loob ng sasakyan ni Adam dahil sa kapestehan nilang dalawa, and yes, Adam is right. Hindi siya salot. Kung ganun tingin sa kanya ng karamihan, feel free to judge her. Pero hanggat may naniniwala sa kanya, hanggat nariyan si Adam na tinataas siya at naniniwala sa kanya, di niya kailangan mangamba. Dahil pakiramdam niya, hindi na siya muling nag-isa. Sa kabilang banda, what do you want to eat? Maya-may tanong sa kanya ni Adam nang prente na silang nakaupo sa sofa. Pangalawang beses niya na nakatungtong sa kondo nito sa Las Casas, but still, medyo naiilang pa rin siya. Ngayon niya na-realize kung gaano kalayo agwat ng buhay nila. Ikaw sana, aniyang nakangiti. Pinamulahan ng mukha si Adam at umilap ang mata dahil sa kainosentihan niya. Ganon na lang talaga siya, pero ang totoo inalas niya na lang ang tensong nararamdaman niya. Nagtatalong isip at puso niya dahil sa unti-unting damdamin na lumulukob sa kanya patungkol kay Adam. Gusto niyang hayaan ang sarili. Gusto niyang tanggalin ang limitasyong ginawa niya upang subukan magmahal at magtiwala sa iba.
Gusto niya maramdaman ang pakiramdam na sinasabi sa kanya ng kaibigan niyang si Ira. Ang mahalin at magmahal na walang iniisip na iba, kundi ang pakiramdam lang sa piling ng isa't isa. Pero paano kung pati si Adam madamay sa magulo niyang buhay? Paano kung imbes sinihila siya nito pataas, mahila niya ito pababa? Paano kung mawala ang kislap sa mata nito at ngiti sa labi, dahil wala siyang ibang may bibigay dito kundi puro pasakit lang? Hindi pwede. Hindi kami pwede. Halos pabulong niyang sabi sa kanyang sarili. Are you okay? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Adam nang mapansin itong pagkatulala niya. Are you tired? Pwede ka magpahinga sa kwarto ko, hindi kita... Adam, ano tayo? Putol niya rito. Di niya na kayang pigilan ng sariling itanong yon sa lalaki dahil kahit siya mismo naguguluhan na. What do you mean? Balik tanong naman ito sa kanya. Ang bait mo sa akin. Sinasama mo ako rito sa kondo mo na parang syota mo ko. Kahit di ako sigurado kung ako lang bang dinadala mo rito. Parang tiwalang-tiwala ka sa akin. Hindi mo ako pinag-iisipan na masama na baka nakawan kita o kaya kutongan kita. Di mo ako girlfriend pero bakit pakiramdam ko importante ako? Lagi kang nasa Club V. Iniisip ko tuloy ako ang dahilan kaya't lagi kang naroon. Sabihin mo nga, ano ba ako sa'yo? Ano ba tayo? Mahabang lahad niya, saka inihilig ang kanyang mukha sa sofa. Nakatinga lang nakatitig lamang siya sa ceiling ng sala habang naghihintay na masagot ni Adam ang mga katanungan niya. Hindi kasi dapat ganito eh. Hindi siya dapat na maapektuhan sa isang tao. Isang tao na hindi niya kilalang halos sa isang linggo. Ngunit naburang lahat ng iniisip niya at pagmumuni-muni niya. Nang mula sa ceiling ay nakuha na ni Adam ang tumambad sa kanya. Nakatayo ang lalaki sa likod ng sandalan ng sofa, tsaka nakadukwang sa kanya na may ngiti sa labi. Kitang-kita niya ang maaliwalas itong mukha mula sa pagkakatingala niya, habang dahan-dahang bumababa ang mukha nito sa mukha niya. At nang halos kahibla na lamang ang pagitan ng labi nito at labi niya, napapikit na lamang siya. Naghihintay na mahagkan. Ngunit hindi nangyari. Sa halip na sinagot ang tanong niya, bago ginawaran siya na maganghagkan sa noo. Beautiful things happen unexpectedly, especially you, Jessica. Sa kabilang banda, ang harot. Habang nanonood sila ng TV sa sala at nagpapalipas oras, hindi maiwasang kiligin ni Jessica. Sino ba naman ang hindi? Pagkatapos ng harutan to the max nila at cooking tutorial, eto siya. Prenteng nakaupo habang si Adam na may nakahiga at nakaunan sa mga hita niya. Nakaramdam tuloy siya ng pamamalipit ng puson. Naihina siya dahil sa harot na lumulukob sa kanyang sistema. Marahan niyang kinaltukan si Adam sa noo upang gawin at agawin atensyon nito na nagtagumpay naman siya. Tayo ka, aniya. Tumayo naman nga si Adam. Masunuring soon to be shota. Magwiwi muna ako. Pinamulahan na naman ng mukha si Adam na kinangiti niya. Hobby pa nga yata nito ang pamulahan ng mukha sa tuwing may awkward moment sa pagitan nilang dalawa. Shy type ko no, pero ang galing manuklaw ng loko. Sandali lang ako. Huwag mo na akong mamimiss ha. Tudyo pa rin to at saka tumayo na para magbanyo. Di na siya tumuloy pa sa kwarto ni Adam dahil may banyo rin naman na malapit sa kusina. Doon na lang siya pupunta para malapit lamang sa may sala. Tsaka para hindi nito isipin na at home siya sa kondo nito. Pagkababa niya pa lamang nasuot niyang undies at pang ibaba na rin ay napansin niya na ang pulang mansa. Napangawi siya dahil hindi niya inaasahan ngayon pa siya dadatna ng monthly visitor niya. Jahe, always akong pangtapal. Kaya rin pala maalinsangan ang pakiramdam niya at palaging gutom dahil meron na siya. Ang simpleng pag-ihi niya ay tuluyan ang nauwi sa mabilisang shower. Hiniram niya lamang ang tuwalya na nakahanger sa rack ng banyo at muli sinuot ang undies niya. Total may panty liner naman yun kanina. Tinanggal niya na lamang. Ang problema niya na lamang ay ang pangitaas. Wala siyang susuotin dahil naiwan ang pamilit niyang damit sa Club V. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa tuwalya na nakatapis sa katawan niya nang umalis siya mula sa banyo. Nagdadalang isip din siyang pumunta ng sala kung saan niya iniwan si Adam. Dahil baka ano pa ang isipin nito. Ngunit na makapagdesisyon na siyang bumalik na lamang ulit sa banyo. Tsaka naman bumungad si Adam sa kanya na nanlalaki ang mga mata. Hi! Nakangawing bati nito. Wala na nakita na siya. What happened to you? Naiilang na tanong naman sa kanya ni Adam. Ano kasi? She cleared her throat. May whisper with wings ka ba dyan? Tanong niya. Pakiramdam niya sinisirihan ang pisngi niya sa sobrang init na nadarama niya.
Kung pwede nga lamang, nalamunin na lamang siya ng lupa. Maatim niya pa. Lalo namang namula ang mukha ni Adam at napaawang ang labi nang tumingin ito sa kanya. What? Napakamot si Adam sa batok nito at nag-iwas ng tingin sa kanya. I don't use that. Well, pwede bang ibili mo na lamang ako? Putol pa niya sa paliwanag nito. Dumating na kasi ang visitor ko. Walang pasabi ang peste. Hindi tuloy ako maka-score sa akin ngayon. Kinindatan pa niya ito at saka pinisil ang pisngi para mabawasan ang awkward na nadarama niya. Ang sarap mong pikunin, alam mo ba yon? Napapikit na lamang naman ito sabay iling. Bully? Hinila na rin siya ni Adam pabalik sa sala para paupuin sa sofa. Wait for me here. Ibibili kita ng... Lumunok na muna ito at saka nagpatuloy. Whisper with wings. Kumuha ka na lang din ng damit sa closet ko. Inawakan niya to sa kamay at akmang tatalikod ito upang umalis. Whisper cotton without wings. Ang bilhin mo ha? Yun kasi ang hiyang ko eh. Alam mo na. Para safe, si Pearly. Ngiti-ngitiring sambit niya. Kagad naman siyang tinalikuran ni Adam. At halos paliparin na ang pintuan paalis ng kondo nito. Tsaka pa lamang siya nakahinga ng maluwag nang marinig ang pagsara ng pinto. Kagad na rin siyang nagtungo sa kwarto ni Adam upang manguha ng damit. At dahil wala siyang pang itaas, kulay itim na hoodie na lamang ang napili niyang suotin. Karamihan kasi sa t-shirt ni Adam ay kulay puti. Baka kapag sinuot niya yun, dumasto pa ang di dapat dumasto. Ilang minuto pa siyang naghintay lamang sa sala habang nanonood nang biglang may kumatok sa pinto. Tumayo siya para pagbuksan si Adam, ngunit pagbukas niya ng pinto, tila tinuloy siya sa kinatatayuan niya. Hindi si Adam ang napagbuksan niya ng pinto, kundi ang kapatid nitong si Alexander, ang future bayaw niya.